Welcome to Donmar TV News Channel. Pumayag ang Commission on Elections na mabigyan ng kampo ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos ng 5 araw na extension para masagot ang mga petisyon na nagpapabasura sa kanyang Certificate of Candidacy. Pinagbigyan ng COMELEC 2nd Division ang motion for extension na inihain ng kampo ni Marcos na nirerepresenta ng legal powerhouse na si Estelito Mendoza. Noong November 16 mga kabrigada, ay naghain ang kampo ni Marcos ng motion for extension matapos pong i-issue ng COMELEC ang mga summons nito noong November 12 naman. Sa isa namang text message ay sinabi ho ni Marcos na base sa mga ebidensya na kanilang nakalap at ilang legal arguments ay malinaw na puro basura ang lahat ng mga petisyon laban sa kanyang kandidatura. Ibinunyag naman ng Commission on Elections na meron pong naghain ng petisyon para ipabasura ang Certificate of Candidacy ng broadcaster at senatorial aspirant na si Raffy Tulfo bago mag-eleksyon sa 2022. Sinabi ni Jimenez o ni COMELEC spokesperson James Jimenez na inihain ni Julieta Pearson noong October 25 ang naturang petisyon. Kung maalala ay nanguna ang broadcaster sa huling senatorial preference survey ng social weather stations bago mag-May 2022 elections. Matatandaan na inihain po ni Tulfo ang kanyang COC sa COMELEC noong October 2 bilang independent candidate. Kayo na ang bahala. Ito. Panoorin natin Ito yung buong speech. Walang putol. Ulitin natin Lumabas na sa bibig ni Pangulong Duterte. Sasabihin na naman ng iba, chap-chap yan chap-chap yan Ito pakinggan ninyo. Antayin ninyo pa. Naku po, sabi ko sa inyo, malupit ito. Eto na. Pag hindi ninyo na-control ang NPA dito, magulo. Isa pa, magsegue ako. Droga. Ako, ayan na. Droga daw. Hayari kayo sa droga niya, Alam mo, ang droga, gusto mong sirain ang buhay ng kalaban mo. Magbigay ka lang ng droga sa anak. Maghigop lang yan. At hindi ninyo magtaka, I will not make it clear now. There's even a presidential candidate. Nako! Nako po, ganun daw yung utak. Meron ng presidential candidate na ganun, ha? Hindi ko alam kung ganun ang binabanatan niya o ganun ang utak niya. Ay, nako, Cocaine. Yung mga mayaman sa Davao, ari ng lahat. Sinasabi niya dito, yung mga mayayaman sa Davao, ibig sabihin, ganito yan yung mga anak daw na mayayaman sa Davao, siguro kaya sa nalaman niya kasi kasama itong kandidato na ito na hindi natin alam kung sino. Banana ang distribution. Yung nagsuside yung anak. May kandidato tayo. Ako! Na ayun ganun daw kalito. Yung utak. Nagko-cocaine yan. Yung mga anak ng mga mayaman. Nako! Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa yung tao niya? Ano daw nagawa ng tao na yon? First clue. Ano daw ang nagawa ng tao na yon? Ano daw ba ang ginawa ng tao na yon? Okay. I'm just asking. What contribution has he made para sa Pilipinas? Pangalawang clue, has he made? Pag sa translation yan,
meron salitang he. Hindi ako ha, ulitin ko ha. Mark Salimag, salamat po. Lian Tagana, salamat po. Lilian, sorry. Siya ho nagsasabi ha, hindi ko chinachap-chap yan. Una, walang nagawa. Pangalawa, he. Letter X and E. X. Letter X. Ibig sabihin he. Ano ibig sabihin ng he? Yan lang, gusto ko lang tanongin ng ano. Hindi naman sabang bakit ang Pilipino parang lokong-loko? Parang lokong-loko daw sa presidential candidate mo. Third clue. Willin Arcodia, maraming salamat. Ay, sandali. Nako, nawala. Ayun ha. Okay. So, yun yung pangatlo. Yan na. Tunod pa. Another clue. Na supporting. Magtanong lang ako sa inyo, ano ang ginawa niyan? Nako po, ano daw ginawa niyan? Nagdadruga yan ng cocaine ang tirada niya. Itong anak ng mga mayaman, lahat dito sa Manila, o sa Davao. Isang grupo yan. Nako po. Tirada niya ng cocaine. Nako po. Hindi ako nag-iintriga. Bahala kayo. Find out sa inyo. Kayo magtanong kayo sa Davao. May kilala kayo. Ang mga taga Maynila, yung mga mayaman talaga. Nako, yung mayayaman talaga. Mayayaman talaga. Ari ng biggest banana plantation. Ito si Macja. Sabi niya, alam mo pala bakit di mo pinatokhang yan? Alam mo ha, pinanonood ko kanina si Attorney Trixie, ine-explain yan. Grabe ho, sunog na sunog yung mga nagtatanong sa kanya. Sorry pero hindi umubra kay Attorney Trixie. Alam niyo kung bakit? Sabi niya nga dun pagdating ho sa ang user ay hindi yan tinatawag na kriminal. Ang user pag nahuli yan, binibigyan niya ng pagkakataon ng batas. Ha? Unless paulit-ulit daw. Okay? So yan yung sinasabi niya, pinapaliwanag niya yan kanina, tapos sinasabi niya nga, sabi ng iba, pag walang ebidensya, di wala. Bakit hindi yan ang sinabi nyo nung time na sinabi ni Pangulong Duterte si De Lima? Naalala nyo si Pangulong Duterte sinabihan si De Lima ng ganyan? Lahat tayo, tama yan, ganyan si De Lima. Kasama yan, pati yung mga dyan, kasama eh. Lahat talaga nagsasama eh. Kasama ko, ano natin yan. Tapos ngayon biglang, nung tinamaan na yung gusto natin, wala pa may ebidensya eh. Walang ebidensya eh. Walang ebidensya. Biglang nagbago tono eh, no? Naging naging double, yan ang tinatawag nating double standard. Double standard bigla. Yan ang hirap sa atin pag tinamaan na sa atin yung idol natin. Hindi, mali si Duterte dyan. Wala siyang source, wala. Wala, chismisan, naninira yan. Pero nung si Pangulong Duterte, binanatan yung mga kalaban natin. Tama yan! Go Duterte! Go Duterte! Sige, ipunin mo sila! Sige, kulong natin! Nung tinamaan na yung idol natin, walang ebidensya. Diba? Anong tawag sa inyo? Gunggong. Diba? Ganun lang kasimple yun. Double standard kayo, mga animal kayo. Marlete Paras, maraming salamat ha. Tuloy natin. May mga ebidensya pa eh. Pinag-uusapan niya ngayon dito, bakit niya pinapasok yung laging plantation dun sa banana? Kasi parang yung mga mayayaman sa Davao at yung mayayaman dito, yung mga anak na mga mayayaman, yan yung pinupuntiran ni Pangulo Duterte. Yung mga anak na mayayaman,
Dito yan, nagse-session yan, sama-sama yan. Joseph Tito Orpiana, maraming salamat. O, di ba? Parang kunwari, si Diego Latigo. Minsan, umiinom niya mag-isa, pero laging pag uminom niya may kasama, may mga barkada, inuman sila. Eto, pag nag-session daw ito mga to, siyempre, hindi ko alam kung bakit tinawag na yung cocaine is parang drugs ng mga mayayaman eh. Mahal ba yun? Hindi ko alam eh. So sila daw nagsasama yung mga anak ng mga mayayaman. Oh ha? Ako Pilipino, bigla na lang, hindi ako naiinggit. Politika naman, may manalo, may matalo. Ganon rin ako noon. Kung walang swerte, di wala. Pero itong fascination nila sa itong kandidato na to. Ito, kanina niya pa paulit-ulit na dinindiin, di ba? Sabi niya pa nga gumanon eh. Biglang tumaas daw yung popularity tapos yung fascination sa kandidato na ito. Baka hindi talaga nila alam. Pero alam ng yung Boracay na yan. Biglang nag-segue ha. Pakinggan niyo ito. Importante ito, Dos. Salamat po ha. You know, when I ordered the clean up of Boracay, sabi ko linisin mo, sabi ko kay General Simato, kaya mo ba? Sabi niya, sir, kaya ko. Sabi ko, linisin ninyo. Nilinis nila. After that, yung Boracay, yung beach, sa likod niyan, may lupa. Nakaw? Sabi ko nga, nakuha ng mga ifyo ng mga mayaman. Nako, may lupa daw sa may Boracay. Ito na naman, yung mga mayayaman na naman, yung mga anak ng mga mayayaman. When you know that piece of property at the back of Boracay is still forestal. So you cannot build a residential because you need a conversion from agricultural to residential. Nako. Maraming nag-agawan. Nako po. Ang ginawa ko, I ordered itong DAR. I-declare it a land reform area. Ibigay mo sa mga mangyans. Kanila yan. Sila yung pinaka. So, yan that's the story of Boracay. I have not been there kasi nung magpunta sana ako, yung mga banting, mga streamers, salamat, Duterte, nakukornihan ako. Hindi ko naman pera ng tao yan. Bakit kayo magpasalamat sa akin? Alam nyo, ganito ha, bakit siya nagbibigay ng mga ganitong clue? Hulaan ninyo kung bakit. Isipin nyo mabuti, ano ba kinaugnayan yung Boracay doon sa na yan? Di nyo napapansin, bakit siya nagbibigay ng mga ganyang clue na tungkol sa Boracay, yung bumili ng mga mayaman, tas yung tungkol dito sa plantation, ganyan-ganyan. Kasi ang nakakaalam lang niyan ay yung sila-sila. Kung sino man yung tinutukoy ni Pangulong Duterte, sila-sila nakakaalam nun. At alam nila, itong mga sinasabi ni Pangulong Duterte na mga pagmamay-ari. So ngayon, sigurado ko, habang sinasabi ni Pangulong Duterte ito, nangangatog itong mga ito. Alam ngayon nila na sila yung tinutukoy, pero hindi muna binubulgar ni Pangulong Duterte sa tao. Naintindihan nyo? Hindi muna niya sinasabi sa taong bayan, hinuhuli niya Kasi ganyan, kailangan hulihin ng isda di ba? So, bait pa lang yan, sige, yantayin niya muna mag-react. Titingnan natin ngayon, di ba? Magpasalamat kayo sa mga tao nagtatrabaho, especially those working. Yeah, that's
That's one story. I-connect ko lang, yan dyan silang yung mga mayaman. At hindi mahuli-huli. O minsan, kung gusto nila, magsakay sila sa aeroplano. Oh, bakit daw hindi mahuli-huli? Ito, pakinggan ninyo ha. Nila, sino mahuli sa kanila? Sumasakay daw sa aeroplano, doon bumabanat. But I am just not really a warning. Bahala kayo. Bahala kayo kung anong gusto ninyo na tao. Inyo yan. Ang akin lang, pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo. And he is a very weak leader. Ako po, weak. Very weak leader. Ako, another clue yan ha. Oh, another clue. Very weak leader. Ang karakter niya. Except for the name. Ay! Wala na, finish na. Bakit naman ganun, Mr. President? Ano daw uli? He is a weak leader. Sabi ko nung una, hindi ko maintindihan. Bakit kaya weak leader? Hindi, bakit niya sinabing weak leader? Di ba? Tapos biglang, except for the name. Ang pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo. And he is a very weak leader, ang karakter niya. Except for the name. Except for the name. Oh, yung mga ano dyan ha, huwag niyong sabihin, ako na naman nagsabi niyan. Sabi ni Pangulong Duterte. He is a weak leader. Except for the name. Mr. President. Mr. President. Ay hirapan mo yung ibang mga vlogger niyan. Paano nila ititwist yan? O, twist na. Pakitwist na. O, mag-twist na kayo. I-twist nyo na. O, ngayon, ako, ito na. Maglalabasan na. Ha? Dito talaga malalaman kung sino talaga yung naniniwala kay Pangulong Duterte, supporter niya, at yung magagalit at ipagpapalit na talaga siyang tuluyan dito sa no comment. Ay, Grace Life in USA, maraming salamat ha. Maraming salamat. Thank you very much ha. Tuloy. Hindi pa tapos siya, kala nyo tapos na. Wait, there's more. Pero ang tatay, pero siya. Sandali. Pasok natin. Ayun na, ayun na. Mr. President, bakit ganun? Masyado naman yun. Grabe naman. Masyado naman. Di ko kinaya yun. Oh, nakita nyo buong buo yan ha. Wala tayong pinuputol dyan. Ulitin natin. Ulitin natin sa part na yun. Inyo yan. Ngaw. Ang akin lang. Ano yun? Pagdating ng panahon. Ano yun? Basta sinabi ko sa inyo. And he is a very weak leader, ang karakter niya. Very weak leader? Except for the name. Pero ang tatay, pero siya. Pero ang tatay. Pero siya.
Weak leader! Weak leader! Weak leader! Weak leader! Weak leader! Weak leader! Ikaw naman no, Pangulong Duterte, Talay. Anong ginawa niya? Yo! Anong ginawa niya? He may make twin hands down. Okay. If that is what the Filipino wants, go ahead. Basta alam ninyo. Yo! Palakpakan! Aha. Wala ho tayong dinagdag, wala ho tayong binawas. Kung ano lang yung sinabi ni Pangulong Duterte. Kung ano lang yung sinabi ni Pangulong Duterte, inuulit lang natin. Weak leader with a strong name. Yung tatay. Sabi ni Pangulong Duterte, di ako Hindi ako nagsabi noon, si Pangulong Duterte. Kaya, ang maganda dito ito.